Nagawa na ngang hiwain ni X ang ulo ni Shin gamit ang katana niya, bago pa siya maunahan nito. Kaya naman, wala nang nagawa pa si Shin upang makalaban. Nanlaki naman ang mga mata nito nang maramandamang may nakakapit sa damit niya. Yun pala ay si Atari na bigla na lang sumulpot sa likod. Nakakapagtaka na intact pa din ang ulo niya. Curious naman si Shin kung bakit naroon si Atari. At wika nitong masaya siyang umabot doon in time. Tinanong ni Shin, ano raw ang ginagawa nito doon? At mas mahalaga pa doon, in shock ito sa nangyari. Nasa harap pa din ito ang bumubulong-bulong na katauhan ni Takamura sa loob ni X. Napahawak si Shin sa leg niya dahil sigurado itong na-slash na siya nito. Paano daw nangyari na buhay pa siya? Sinabi naman ni Atari na yun daw ang tunnel effect. Isang phenomenon kung saan ang particle ay kayang ma-penetrate ang barrier na mas malakas sa sarili nitong energy. Pero sobrang liit daw ng odds na yon. So in other words, ang particles ng katawan daw nito at ang particles ng sword na ginamit ay miraculously hindi nag-collide o nagkabangga. Takang-taka naman si Shin sa ipinaliwanag nito. Hindi siya makapaniwalang possible na tumagos ang isang object sa another object. Giit naman ni Atari na kahit nagaano kaliit ang chances nito, kung ang isang bagay ay technically possible, then doon papasok ang swerte. Naalala naman ni Shin na sinabi nitong meron na lamang siyang tiny bit na luck na natitira. At sagot nito, yun nga ang kakagamit lang nito ngayon lang. Samantala, gulong-gulo din si X sa nangyari at hindi ito mapaniwalaan. Makikitang pinagpapawisan sa kaba si Atari at nag-sorry ito kay Shin dahil daw kasi sa nangyari, may natirang major bad luck sa kanila. At ang tinutukoy nito ay ang pagdating ng mga bagong order members doon sa aquarium. Napatigil naman si Shin nang ma-realize ang sinabi nito. Naroon ang leader ng order na si Oki, si Torres, Kumenomi, Gozu at Tanabata. Tumalikod si Shin upang silipin sila at bakas ang kaba sa kanyang mukha. Napatanong naman si Torres kung paanong nasa aquarium silang lahat at tinawag itong kakaibang coincidence. Ayon naman kay Oki na may policy daw ito sa paggamit niya ng free time niya upang mag-recharge ng batteries. Para sa kanya, scientifically proven ang aquarium para ma-relieve ang stress. Kaya naman daw madalas siya dun. Si Kumenomi naman daw ay nakita lang sa social media na may silpop na pinangalanang Splashy Maru ang kakapanganak lang. Natawa naman si Gozo dahil doon. Parang tinadana or something. Siya kasi, nagkataon lang daw na dumaan siya dito upang mag-CR. Habang si Torres, naglalaro daw ng CR ng Pachinko at nagkaroon lang ng strong urge na amuyin ang dagat. Nang tanungin naman ito si Tanabata kung bakit siya naroon, tahimik lang ito ng una. Aniya, wala naman daw rason. Plinano niya lang noon pa na bumisita sa aquarium na yon. Kailangan pa ba daw ng special na reason para bumisita sa aquarium? Hindi niya daw maintindihan. Kaya naman, kapag nakauwi daw siya ay magsusulat siya ng kanta tungkol sa feeling na yon. Matapos magpaliwanag ang lahat, tinanong naman ni Torres ano ba daw ang nangyayari doon. Naabutan kasi nilang kaharap ni X sina Shin at Atari. Sa isip-isip ni Shin, major bad luck nga daw ito. Grabe na kasi ang sitwasyon niya at dumagdag pa sila. Siguradong wala na talaga siyang takas ngayon. Kaya naman, napaisip ito ano na ang gagawin niya. Sinabi naman ni Kumenomi na hindi na daw mahalaga pa yon. Nakapagdesisyon na kasi silang patayin ang mga yun kapag nakita nila. Kaya naman, ginamit nito ang electromagnet glove niya upang ma-weaponize ang mga nasa paligid. Isang whale statue na nakasabit sa taas ang tinarget nito. Nagawa nitong makalas ang tornilyo na nagho-hold dito at minagnet upang makuha at mapasa kamay niya. Hinawakan niya ang rope ng whale na yun, at buong lakas na bomb whale, upang ibato papunta kina Shin at Atari. Hindi na nga nagawa ng dalawang makatakas at nadala nito papunta sa kabilang side ng aquarium. Nagtaka naman ang mga tao doon nang bigla na lang lumitaw ang malaking whale sa harap nila at masira ang dingding. Gayunpaman, nagawa pa din ni Shin na makapagland ng ayos habang buhat nito si Atari. Pero agad na sinugod ito ni Torres na sinabing, mukhang ang sigla daw ni Shin ngayon. Prinutektahan ni Shin si Atari, nang gamitin nito ang sandblaster niya at tinutok sa kanilang dalawa. Sobrang powerful ng weapon na yun, buti na lang nakakuha si Shin ng Dolphin Show signage at nagawang iharang sa kanilang katawan. Gayunpaman, tinamaan ito sa mukha at mukhang hindi maganda ang lagay niya.
Nag-alala naman si Atari nang mapahigi na ito at biglang may naisip. Nakiusap si Atari ditong patayin na lang daw siya, bagay na hindi inasahan ni Shin. Dagdag ng maluhaluhang si Atari, naipit daw siya sa sitwasyon na yon dahil sa bad luck niya. Kaya naman, kung mamamatay daw siya ay merong chance na mabuhay pa ito. At dahil niligtas niya daw siya, ngayon ay nais niya namang iligtas ito. Ngunit ang sagot lang ni Shin ay hindi niya na daw problema yon. Isa pa, nangako ito kay Sakamoto, na poprotektahan ang lahat hanggang sa makabalik ito. Bukod pa dun, mali daw ang pagkakaintindi ni Atari sa mga bagay-bagay. Nagtaka naman ito at hindi alam ano ang tinutukoy niya. Pilit na tumayo si Shin at sinabing, kailangang daw gumawa ng sariling swerte upang makasurvive sa mundong ito. At dahil outnumbered na nga si Shin, sinabi ni Oki na hopeless na daw ang sitwasyon nito. Kahit ang swerte niya ay inabandona na siya. Paano daw kaya sa tingin niya na ang uod na gaya niya, ay may chance pa upang mag-survive? Habang nakatayo sa harap nila, napatigil si Shin at may naisip na paraan. Aniya, meron pa daw isang way upang makatakas siya sa situation na yun.